Ombudsman Mercedes Gutierrez kahapon. Binanatan niya ang mga mambabatas na hindi raw naging patas sa kanya simula pa noong umpisa. Pinatutsadahan din niya si House Justice Committee Chairman na si Representative Neil Tupas Jr. na anya'y may tinatagong motibo lalo na't iniimbestigahan pa ng Ombudsman ang aligasyon ng katiwalian ng kanyang ama. Ang ibang mambabatas naman habol lang daw ang magpapogi sa harap ng media. Handang-handa raw niyang harapin sa Senado ang impeachment court sa paniwalang mahina ang impeachment case laban sa kanya. Muli rin niyang pinanindigan na tama ang kanyang mga naging desisyon tungkol sa pinasok niyang plea bargain agreement laban kay retired Major General Carlos Garcia. Nagpakita naman ng pagsuporta sa kanya ang ilang empleyado ng Office of the Ombudsman. The undue haste majority of the members of the House Justice Committee carried out the proceedings in violation of my right to due process. I had hoped that our lawmakers in plenary would not allow such an injustice. I was wrong. Dark politics ruled the day. The Honorable Suarez, just like Thank you, Mrs. Alright, well, update muna tayo mula sa bansang Libya kung saan patuloy ang pagpapakawala ng mga balak ng anti-aircraft gun sa Tripoli sa ikatlong gabi ng air assault ng Western Coalition. Gaya naman sa gitna ng kaguluhan doon, takot na ang mga natitirang Pinoy sa Libya. Gaya na lang ng Pinay na kasambahay mismo ng pamilya ni Libyan leader Muammar Gaddafi na si Diana Jill Rivera. Ayon sa kapatid ni Rivera sa Pilipinas, lubang natatakot na raw ang kanyang kapatid at gusto na nitong umuwi. Pero pinipigilan pa rin silang or makaalis ng kanilang mga employer. Maging ang komunikasyon daw sa pamilya sa Pilipinas, pinipigilan na rin. Kaya naman lubos na maswerte ang 23 Pinoy na nagawang makalikas na mula sa Libya at ngayon nasa Tunisia na. Naroon na rin sa Tunisia si DFA Secretary Albert Del Rosario para i-monitor ang repatriation sa ating mga natitirang kababayan sa Libya. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang truck at isang taxi ang nagsalpukan sa Camias Street, Quezon City kaninang madaling araw. Sugatan ng pahinante at driver ng truck. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, mga mag-aalaon na madaling araw nang sumagpok ang isang truck sa isang taxi bago mula ng kontrol at tuluyang sumagpok sa isang poste sa isang bahagi ng Camias Road, kanto ng Kalayaan sa Quezon City. Pasado nga alauna na madaling araw. Sa lakas na magkakasalpok, wasak na wasak ang unahan ng truck. Ang pahinante nito, ilang minuto pa umunong naipid sa kinaupuan bago na ilabas ng mga rescuer. Sugat na naman ang driver nito. Ayon sa ng driver, binabaybay niya ang kahabaan ng Camias Road patungong EDSA nang subukan daw niyang unahan ng pagpula ng stoplight sa lugar. Nagkataon naman umunong may pakaliwang taxi sa may bandang Kalayaan Road at doon na nga nangyayari ang salpukan. Under observation naman ng taxi driver na nakakaramdam uno ng panlalakit sa kanyang dibdib. At iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang naturang aksidente para matiyak kung sino ang nagkasala sa pangyayari. Rhea? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Mga kapuso, halo-halo naman ang naging emosyon ng mga depositor ng ipinasarang Bangko Filipino. Karamihan sa kanila nang gagalaiti habang ang iba'y naging emosyonal na lang. Matatagalan pa raw kasi bago nila mababawi ang pinagpaguran nilang pera sa bangko. Ayon sa PDIC, posibleng hanggang 4 na buwan abutin ang pagproseso sa pagbabalik ng pera ng mga depositong mahigit 5,000 piso. Sisilipin pa kasi ang assets ng ipinasarang Bangko Filipino bago simulan ang target na payout. Sa claiming procedure, kailangan mag-fill out ng deposit claim form, magpresenta ng 2 valid ID, at magpakita po ng proof of deposit gaya ng passbook, checkbook at ATM card. Pagpapanatag ng PDIC, maibabalik din naman sa mga depositors ang kanilang pera basta hindi ito sosobra sa ₱250,000. Para naman sa mga may account na mas mababa sa 5,000 piso, sisimulan na po sa Biyernes ang pagsasauli sa inyong pera sa pamamagitan ng postal money order. So kung ano yung pera mong dineposit mo 2 million, babalikan sa'yo 500,000. Yes. That's Kasi yun lang ang insured ng PDIC. Yes, that's it. 500,000. So dapat hindi mo talaga sa isang bank account ilalagay lahat ng pera mo, no? Oo, Parang pwede. just in case. Marami kang bank account sa isang bangko. Meron din Pwede siyang yun, di ba? qualifications for that yata. Kasi parang baka i-collate din nila. I'm not too clear on the rules. Pero baka since it's the same name, they'll collate it. So unless siguro if you're merong name kayong dalawang mag-asawa, tapos ikaw may solo ka, may ano, that's different. Pero yung
iniiba-iba mo lang. Oo, baka hindi. Pwede Iba-iba isa klase debt ng checking account ka, lang. isa debt Baka savings pwede rin, ka. baka pwede rin. Parang Okay, alam alam hirap natin dito, di ba? Parang elementary pa lang tayo, may Bangko Filipino na. So, alam mo yun, Na nagsara na. Oo, Correct. Oo, parang syempre ito na minsan yung mga retirement ng mga kababayan natin, umaasa na lang sila na ipo-pull out nila, di ba? Kaya ganun ka-emotional yung nakikita ninyo dalawa. Hirap nila kawawa pinagkakitaan yung perang yun. Yung isang interview kagabi, ano siya, at labandera siya, nainipon niya lahat ng pera niya doon. Iiyak lang siya kasi wala siya magagawa, di ba? Meron pa rin naman, pero kailangan talagang Matagal. kumasimik kayo. They will need the paperwork para makapag-claim kayo ng maayos sa kanila. Mahaba ang proseso. Samantala, bawal man po ang no permit, no exam policy, marami pa rin estudyante ang nagiging biktima nito, lalo na mga walang pambayad ng kanilang tuition para sa nalalapit na final exams ngayong buwan. Ayon po sa Kabataan Party List at National Union of Students of the Philippines, talamak pa rin ang pang-abusong ito ng ilang paaralan kahit na ipinagbabawal ito ng Commission on Higher Education. Kaya kung meron po kayong reklamo at hindi pinakukuha ng final exam sa inyong mga anak dahil wala silang pambayad ng tuition, maaari po kayo magsumbong sa CHED sa numero 441-1216. At dahil papatapos na po ang Marso, libo-libong estudyante ang gagraduate at magmamarcha paakyat na entablado. Kaya muling paalala ng Department of Education, mahigpit na pinagbabawal ang sapilitang pangongolekta ng graduation fee. Anila gawing simple na lang ang pagdaraos ng graduation. Ngunit wala ring rason para hindi makakapagbigay ng diploma ang mga paaralan. Maaari kasi silang humugot sa kanilang maintenance and operating budget ng hanggang 250 pesos para sa bawat estudyante sa elementarya at 611 pesos naman para sa high school students. Kaya sa mga estudyante at magulang dyan na gustong magreklamo dahil sa sapilitan na pangongolekta ng graduation fee, magsumbong kayo sa DepEd Hotline 636-1663. At samantala mga kapuso, mahalagang paalala po natin sa darating na Sabado na ito, sincelebrate natin every year, gaganapin sa ikatlong pagkakataon ang Earth Hour sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang po dyan ang Pilipinas. 60 minuto o isang oras na pagpatay ng ilaw ang milyong-milyong tao sa buong mundo para sa ating kampanya laban sa climate change. Ang Pilipinas po ang nagtala ng pinakamaraming nakilahok sa aktibidad na ito sa magkasunod na taon ng 2009 at 2010. At sa ikatlong taon, muli tayo hinihikayat na makiisa sa Earth Hour. Sisimulan po yan ng alas 8:30 ng gabi sa Sabado. At kabilang po ang GMA Network na sumusuporta sa programang ito. Ano ibig sabihin? Mas magbabawas tayo ng ilaw. Off-air tayo. Naku, baka makita nyo ng mga tunay na itsura namin kung hindi masyado maraming ilaw, ha? Uy, payat tayo sa personal. De, pero maganda yun. It's a good activity also with the children kasi maaga pa lang na-explain na sa kanila yung reason kung ba't ginagawa yan, kung bakit kailangan magtulong-tulong tayo to save Mother Oo, Earth. maraming magagawa. Pwede lumabas sa garden o Pwede. punta sa park. Kwentuhan. Pero mag-iwan sa sunog. Oo, basta iwas sunog. At ito naman po bilang pagunita sa World Water Day kahapon, mahigit 2,000 kalahok ang naglakad ng 1 kilometrong ruta. Pero hindi tulad ng ibang fun run, pinagdala sa kanila ang isang 21-liter jug ng tubig. Layunin ng mga organizer na ipadama sa mga kasali ang sitwasyon ng 10 hanggang 16 na milyong Pilipino na wala pa ring maayos na access sa tubig at walang maaasahang tubig mula sa kanilang mga gripo. Pakiusap nila sa gobyerno magbigay ng karagdagang